Halika't pag-usapan natin ang isang napakamakapangyarihang kwento mula sa Ebanghelyo ni Marcos. Ito ay tungkol sa desperasyon, pero higit pa roon tungkol sa pagbabago. Ito yung kwento ng isang lalaki na isinugalang lahat para lang sa isang pagkakataon na maging malinis, base na rin sa pagbabahagi ni Pastor Ner. Dito lahat nagsisimula, no? Sa isang simpleng pakiusap pero grabe, ang bigat. Kung gusto mo, damhin niyo yung bigat ng mga salitang yan. Galing yan sa isang tao na parang kinuha na ng lipunan ng lahat sa kanya dahil sa sakit niya. Isang lalaking kilala lang bilang yung ketongin. Okay, so para lubos nating maunawaan kung bakit siya ganun na lang kadesperado, kailangan muna nating silipin kung ano ba talaga ang realidad ng isang kitungin noon. Hindi lang kasi ito simpleng sakit Ito'y isang bangungot na dahan-dahang tumutupok sa'yo, katawan at kaluluwa. Grabe, ayon sa paglalarawan ni Pastor Ner, ang ketong ay parang mabagal at napakasakit na pagkabulok habang buhay ka pa. Literal na nalalagas ang mga parte ng katawan mo. Nahuhulog yung buhok, nabubulok yung mga kuko, unti-unting nawawala yung mga daliri sa kamay at paa, pati ngipin, nalalagas. At ang pinakamatindi, parang kinakain ng sakit yung mukha mo. Nakakakilabot, di ba? Pero alam nyo, sa kabila ng lahat ng pisikal na sakit na yan, mayroon pa palang mas masahol. Isang pagdudurusa na higit pa sa kayang tiisin ng katawan. At ito yon, yung absolutong pag-iisa. Isipin nyo, itinuturing siyang buhay na patay. Pinagsusuot siya ng damit ng mga nagluluksa na parang sinasabing patay na siya para sa lipunan. Hiwalay sa pamilya, sa mga kaibigan, sa lahat. At ang pinakamasakit, sa tuwing may lalapit, kailangan niyang sumigaw, "Marumi! Marumi!" para balaan sila. Para siyang isang multo na naglalakad sa sarili niyang mundo. At dito ngayon nagiging mas malalim yung kwento. Kasi, paliwanag ng pastor, ang ketong sa Biblia ay hindi lang tungkol sa sakit sa balat. Ginamit ito bilang isang napakalakas na simbolo, isang metapora para sa isang kondisyon na nararanasan nating lahat. Tingnan natin tong paghahambing na to. Kung paanong ang ketong ay ginagawa kang marumi sa paningin ng iba at naghihiwalay sa iyo sa komunidad, ganon din daw ang kasalanan. Ginagawa tayong marumi sa espiritual na aspeto at inilalayo tayo sa Diyos. At kung ang ketong ay isang uri ng buhay na patay, sinasabi naman ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan din. Ang tindi ng pagkakatulad, no? At ito yung mismong punto na sinusuportahan pa ng talatang ito mula sa Roma. Sa espiritual na pananaw, para pala tayong nasa kalagayan ng ketungin. Lahat tayo may dalang karumihan at nangangailangan ng paglilinis. So heto na yung pinaka-exciting na part. Ano ang nangyari nung ang desperado at maruming lalaking to ay sa wakas nagkaroon ng pagkakataon makaharap si Jesus? Napakahalaga ng tanong na ito kasi kung iisipin natin, sa kultura at batas nila noon, bawal na bawal lumapit sa isang kitungin. Ang paglapit pa lang sa kanya ay paglabag na. So, anong gagawin ni Jesus? Ginawa ni Jesus yung unthinkable, yung bagay na hindi mo aakalain na gagawin ng sinuman. Sinuway niya ang lahat ng patakaran, tinawid niya yung pader ng sakit at kahiyaan, at hinipo niya ang kitungin. Paki-imagine na lang, gaano na kaya katagal yung lalaking lon na hindi nakakaramdam ng hawak ng ibang tao? At pagkatapos, nagsalita si Jesus. Hindi ito pabulong, hindi ito may pag-aalinlangan. Isang malakas at klarong deklarasyon ng kalooban niya. Gusto ko maging malinis ka. Wow! At yung paggaling, hindi ito dahan-dahan, hindi ito proseso na inabot ng araw o linggo. Sabi sa kwento, kaagad, sa isang iglap, biglaan. Yung sakit na sumira sa buhay niya ng maraming taon, nawala na lang na parang bula. Dito mo makikita yung kapangyarihan na kayang kalunin ang kahit anong karamdaman. Pero, teka, meron pa. Sabi ng pastor, hindi lang yung ginawa ni Jesus ang may aral dito. Pati yung paraan ng paglapit ng ketongin sa kanya ay isang malakas na aral na para sa atin. Para siyang nagbibigay ng modelo. Tingnan nyo, no? 6 na bagay. Una, yung paglapit niya ay taimtim at desperado. Nagmakaawa talaga siya. Pangalawa, may paggalang. Lumuhod siya. Pangatlo, may pagpapakumbaba. Sinabi niya, kung nais mo, hindi demanding. Pang-apat, puno ng pagtitiwala. Alam niyang kaya niyang pagalingin ni Jesus. Panglima, malinaw sa kanya yung kailangan niya, ang maging malinis. At panghuli, yung pakiusap niya, personal. Maaari mo akong linisin? So,
Ano ang ultimate takeaway dito? Ito yun. Yung tugon ni Jesus na gusto ko ay hindi lang para sa kitungin. Sinasalamin nito ang pinakamalalim na hangarin ng Diyos para sa ating lahat, na tayo ay maging malinis mula sa espiritual na kitong ng kasalanan. Yung gusto ko na yun, para din sa'yo, para din sa akin. At dito tayo iniiwan ng kwentong ito. Mula sa isang sinaunang salaysay, bigla itong nagiging isang napaka-personal na tanong para sa atin ngayon. Katulad ng kitungin, gusto mo ring bang maging malinis? Yan ang tanong na kailangan nating sagutin para sa ating mga sarili.